Magandang hapon, Pilipinas. Mula sa Pag-asa DUST, narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Ridge of high pressure area ang kasalukuyan pong dominant weather system sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at kasalukuyan po yung nakaapekto dito sa May Luzon area. So alam naman po natin pag sinabing HPA, associated po ito sa good weather condition. Kaya naman asahan po ang mainit at maliwalas na panahon sa buong Luzon kasama ang Visayas at Mindanao. At bukod po rito, narito naman ang detalye ng farm weather forecast mula sa Pag-asa. Para sa buong bansa, kasama po dyan ng Metro Manila, asahan natin ng fair weather conditions. So, ibig sabihin, ang upland farm natin ay nasa 16 to 25 degrees Celsius at ang lowland farms ay nasa 22 to 36 degrees Celsius. Sa ating relative humidity, meron po tayong 30 to 71% habang ang leaf wetness posible po yung umabot ng hanggang 4 na oras. Huwag po kayong alas, magbabalik pa po ang Panahon TV matapos ng isang paalala. Lives of all the people, the news that you read comes alive in each page. We are committed to make your lives better. We're going strong because of you. Cebu Daily News, Cebu Daily News. Cebu Daily News. We tell it as it is. Mainit na usapin ngayon ay ang tungkol sa West Valley Fault. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, anumang oras ay posibleng gumalaw ang West Valley Fault na may habang 100 kilometro at maaari pong magdulot ng magnitude 7.2 earthquake. Ano-ano nga ba ang mga inaasahang epekto ng ganito kalakas na lindol? Inaasahan na posibleng maging dahilan nito ng pagkasawi na aabot hanggang 33,500. Sisirain rin ito ang koneksyon ng tubig na aabot naman hanggang 4,000 tubo. Asahan na rin po ang maraming may stranded dahil po yan sa pagsuspinde sa mga daungan. Aabot naman hanggang 113,600 ang magiging pinsala po nito sa tao. At dahil rin sa lakas ng lindol, asahan na aabot hanggang 95 kilometers ang masisirang telecommunication cables. Lalagpas naman sa 1,000 paaralan ang posible pong mapulbos ng magnitude 7.2 earthquake at ang pagguho ng 40% ng mga gusali at tirahan sa mga apektadong lugar. Asahan rin po ang malawakang blackout sa hipuyan ng pagkasira ng mga electric power cables. At syempre po, inaasahan rin ang pagguho pa ng mga ospital mula sa mga apektadong lugar ng West Valley Fault. Kaya naman paalala po ng PHIVOLCS ang tamang kaalaman kaugnay dito ang magliligtas po sa atin mula sa matinding panganib ng paggalaw ng West Valley Fault. Yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DUST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather body Jessie Basco. Magandang hapon sa inyong lahat.